There is a dimension which is unknown to man. A dimension filled with idiots and dimwits. Welcome to the Salty Show. Simplihan na lang natin. Ayos yung parang Twilight Zone, ha? Yun yung reference ko. Nice. Si Rod Serling. Ayos, ha? Hindi, alam mo, sobrang haba nung intro na yun to the point na parang hindi daw siya masyadong bet ng mga newer generations at that time, sabi. Talaga? Oh, pero para sa akin, parang ano siya, nakaka-hook eh. Parang hinihila yung utak mo papunta sa ibang dimension. Parang kino-condition niya yung utak mo yun na what you're about to see. Yun nga yung what you're about to see. Parang something, discretion advice. Parang something out of this world. Something unimaginable, unfathomable. Kaya ako pa napapansin yung t-shirt mo eh. Bakit? Energy. Gary V yan. Ba't nilagay lang pure energy? Para Gary V. Shout for joy. Gag. Bakit ba tinawag siya Mr. Pure Energy? Kasi mataas yung sugar niya. Di ba diabetic? Di ba diabetic nga siya? Pag mataas yung blood sugar mo, syempre, mataas din yung energy mo. Yung performance siya kasi talagang parang Michael Jackson daw, ganun. Okay. Mr. Pure Energy tawag sa kanya. Hindi ako tumatawa dun sa niya, sa sickness niya, syempre gago. Pero naisip ko lang, hindi kaya natawag siyang Mr. Pure Energy kasi nga mataas yung blood sugar niya. Hindi kasi yung performance siya kasi. So makanood ng concert ni Gary V. Nagko-concert pa ba si Gary V? Nag-ano pa ba siya? Nagpe-perform pa ba siya? Kaya imagine mo si MJ, buhay pa hanggang ngayon. Hindi na, Matanda na yun. Hindi na siya makakaikot. Ano naman nangyari sa'yo, pre? Bakit? Wala lang. Kamustahan muna tayo bago tayo mag-jump sa mga topic. Ilan na ang anak mo? Gago. Update. Sobrang tagal natin kinakapag-record, no? Pamilyado na. Ayun, nadagdagan ng isang aso. Anong tingin mo dun sa mga sa mga fur mom, fur dad? Okay lang. Mga plantito-plantita. Okay lang. Kung yun yung nagpapasaya sa kanila, go for it. Hindi na ako masyadong sa ganun eh. Parang, pera naman nila yan eh. Hindi kasi para sa akin lang, nagbabago na rin kasi yung pananaw ng mga tao kasi nakikita nila parang hirap magpalaki ng anak. Ganun. Depende sa mindset talaga yan. Yun. Hindi kasi akala ko lang, dito lang sa atin yun. Pero all around the world may ganun ng thinking eh. Siguro. Parang mas nandun sila sa mas prefer. Mas prefer nila. Mas prefer nila yung hayop. Kaya sa tao. Yung tao kasi pag lumaki, kupal yan eh. Gagaguhin ka rin ng anak mo eh. Galit ka. Ngayon, ang cute-cute niya, baby. Paglaki niyan, asshole din yan eh. Depende yan. Depende kung paano mo siya papalaki. Familiar ka ba sa mga anti-natalist na tao? Yung mga ayaw parang sila eh. May mga gano'n na? Meron parang ayaw nila nakakita ng may nag-aanak pa, ganyan. Why? Hindi kasi sila eh, parang it's coming from a nihilist point of view na parang everything is pointless. Why have a child? Maganda naman dyan. It's none of your business na lang. Oo nga, none of your business. Pero nung pinakinggan ko rin yung side nila, may point din. May point din. Okay. Pumipiyo ka na ulit ah. Kaya nga. Kanya-kanyang trip na lang eh. Ba't ka ba pumipiyok? Dahil ba nauuho ka? Ano bang reason? Concert kasi ako kagabi. Shout for joy. Fuck this show, man. Hindi ko na alam kung makakaya ko pa. Joke lang. Si Frankie V. Ang pangit. Pirated version. Yung mga ganung pangalan, pang R&B, Frankie G. Kasi yung mga 1980s, ganun yung mga... kumbaga yung surname letter lang. Kumbaga funky. Okay. Pirated version. Pirated version. Oy, about piracy nga pala. Yan, nice segue. Props kay Frank. Guys. You fucking... Joke lang. joke lang. Hindi ako bully. Ako yung biktima dito. Nabalitaan ko si PewDiePie last time. Tinatrash talk niya yung Adobe. Yung Adobe na company. Kasi nag-unsubscribe na daw siya tapos hinihingan pa daw siya ng unsubscription fee ng $65. Ganun.
Fucking. Bakit mag-unsubscribe ka na lang, may bayad pa rin, kupal? Parang compensation, ganun. Hindi ko alam, parang severance fee. Ewan ko ba, putang ina. Dapat nga, pinapirate yung Adobe, mga AI supporters. Alam mo nga, parang binibigyan lalo ng Adobe yung mga tao ng idea na dapat dapat binibigyan lalo sila ng reason ng Adobe na piratahin na lang sila. Kasi kapira-piratang mali sila na pag-handle ng ng customers nila. Tsaka nag-aaral lang ako ng ibang software Dapat nga meron tayong tawag dito. Meron tayong kumbaga grasp sa iba pang alternative softwares. Yung yung mga fellow artists diyan, try niyo yung Clip Studio Paint. Maganda. Hindi ko trip yung interface nun sa bagay. Pero nakaganda na ako sa texture ng brush. Maganda siya. Pero yun nga yung Adobe. Parang, what a move. Fuck Adobe. what a dick move. Nagagamitin ko pa rin yung mga product nila pero hindi ko susuportahan financially. No, ko tanga. Grabe, no? Kawawa si PewDiePie. Artist na din si PewDiePie, siguro kasi nalaman nila si PewDiePie ito. Singilan nga perahan natin ang perahan. Singilan nga natin to. Asshole sa Nalala mo dati yung commercial na sa sinihan yata yun Tsaka sa TV yung you wouldn't pirate a car. You wouldn't download. Yung parang gano'n, nakalimutan ko bago pa yung kay Derek Ramsey na commercial. Yung pare, pulis ako. Yung anti-piracy nila, anti-piracy law, gano'n. Ang kulit dun You wouldn't download a car. Parang gano'n yung, di ba? Tapos may intense music pa No shit, Sherlock. Ang tanga you wouldn't download a purse. So, basta ganun, hindi ko lang maalala masyado. I don't remember it exactly. Pero, ang strange na, sa mga original na VCD noon, may ganyan. May ganun. Bumili ka ng VCD sa Odyssey. Pag play mo na dun sa sa player mo, may commercial na ganun. You wouldn't download a car. You wouldn't download a purse. Parang tanga Pero nagigets ko yung point Pero parang sa 8-year-old brain of mine at that time, this is kind of dumb. Parang ang tanga naman na nakaisip na ito. Nakakamiss yung VCD era yung mga arkilahan ng VCD. Video City. Video City. Tsaka Video Craze. Minsan pupunta pa ako dati sa Odyssey nun Ayun yung Odyssey. Dati pa rin yun, parang libangan ko rin yun dati Titignan ko lang bagong labas dito ng mga album. Unang VCD na binili ko na nagwo-work ako yung Iron Man 1. Yung 2008. Sa akin ba? Hindi ko na rin matandaan. Ano ba to? Yung Dark Knight Rises. Actually, hindi siya VCD, DVD siya. DVD pala. DVD na. Nung time na yun, hindi pa nga Blu-ray nung time na yun. Hindi pa Blu-ray, Kasi nagpa-fanboy ako dati nun. Tapos sabi ko, bili nga ako ng hard copy nito. Yun yun. Tapos doon lalabas yung commercial nun. Yung hindi ko nakita no to piracy. Gets ko. Sige, ayun yun ng piracy. Alam mo, ito na lang, to their, in their defense, na lang. Actually, ang pangit naman talaga ng pirated na videos yung mga pirated movies. Ang papangit kaya kasi ang labo. Yung iba, kadalasan nga, di ba, yung mga piniratang movie, yung cam rip. Tapos yung may mga tumatayo-tayo sa... may mga naglalakad-lakad dun sa ibaba ng screen. Ang pangit. ngayon yung mga cam rip na yan, lumalabas sa mga streaming na doon. Yung mga early release. Yung mga Lock. Yun, doon naman nila. Lock? Streaming service siya. Okay. Wag mong... Naku, parang shoutout mo na rin. Hindi, sample lang yun. Sample lang. Ano pa bang... ito pala. Naalala ko dati nung sa yung pirated version ng mga movie sa VHS. Yung mga yung tape pa. Tape. I-rewind mo pa yun bago panoorin ulit. Panginang yan. Yung may rewinder pa nun yung tsura niya sa sakyan. Tapos bubuksan mo, doon mo sasalpak yung VHS. Panginang napaka-90s Nakakatuwa yung tunog na niyo. Yung rewinder kahit sa kahit sa VHS naman mismo pwede. Ang pahirapan pa nung time na yun Tapos pa pala yun, yung nung time na yun
uso rin kasi yung pagpipirata na yung kinokopya mo lang sa mismong TV. Oo, yung parang may screen record, parang gano'n. Oo, parang gano'n. Parang yun yung early screen record sa TV. Yung, palabas yung Terminator 1 sa TV. Oo, re-record mo yun. Oo, re-record mo yun. Mo sa Cinemax, halimbawa. Oo, kasama pa commercial. Oo, gagi, nire-record pati commercial nakakatawa Ang galit yun yung, pero yung copy na yun, malinaw naman, siyempre. Pero paano kaya nila nagawa yun, na-record nila yung screen sa TV, pati yung audio? Di na natin, masyado ng masyado ng 90s para sa atin. Yun nga yan, wala lang, looking back lang, balik tanaw. Usapang piracy tayo i-ano natin yan, kumbaga i-dissect natin. Kasi lumaki tayo sa VHS. The Pirate Bay. Di naman ako lumaki sa Pirate Bay, kinatandaan ko na lang natin. LimeWire. Adult na ako nung time na yun, may Pirate Bay na. Tapos ano ba yung nangyayari doon? Yung binanggit natin VHS, tapos yung rewinder. Tapos nung panahon ng VCD naman, tangina nung VCD, ang basura din nun sa totoo lang Dalawang CD ang puta. This one, this two. Alam mo yung natutuwa ka na dun sa movie, pinapanood mo, bilang titigil. Tapos mag-ano yung VCD player mo, insert this two. Ayaw nga, pucha. Oo, di ba? Kaya nga di ba nauso dati sa mga VCD players yung may 3 disc tray? Ganun pa yun yung corny ang para puta. Pipindutin mo na lang. Tapos di ba nauso na yung DVD na? Yung kompleto na. Nabuo na. Alam mo, nakakatawa yung mga nagbebenta ng mga peking DVD. Yung mga pirated DVD. Yung mga naka-plastic. Nakakatawa yung mga poster Parang, yung mga cover na. Yung mga cover na, alam mo, hindi yun yung poster na movie, pero ang sagwa. Pinakita ko one time, tawa ko na tao sa kaya po yun siya, Fernando Po Jr. Collection. Tapos yung cover niya, si Arnold Schwarzenegger sa Predator. Yun. Pinatong yung mukha niya. Pinatong yung mukha ni FPJ sa katawan ni Arnold Schwarzenegger. Ang kulit, tinignan ko. Ayos. Ang papangit nga Yun yung mga piniplay sa sa mga malalayong biyahe na bus oo. Naalala ko rin dati kapag may bagong labas na movie sa sinihan, di ba? Tapos, magugulat ka na lang pag sakay mo ng bus. Putang ina, palabas na to. Malabo. Hindi, malinaw na. Lulupit Nung lumabas nga yung Fast 5, nagulat ako puta after lang ng ilang araw. Hala, may pirated na kagad to. Ang linaw pa. Tapos matatapos mo sa ilala ng traffic. Oo, nakakatuwa rin Yung nga minsan, ayoko sumakay ng bus dati kapag walang pag walang nakasalang na movie. Kahit mga Steven Seagal, tamang pagtatawanan wala. Yung mga basurang movie ni Steven Seagal. Sabay Jean-Claude Van Damme collection. Anong pa ba yun? Yung, may napanood din kami dati, si Chuck Norris naman, yung Delta Force. Delta Force. Ang pangit nun, putang ina. Nakakainis. May isa akong nakitang scene dati, movie ni Van Damme. Yung parang ginanon niya yung coat niya, tapos akala ko may barrel siya, yung pala flex niya lang yung legs niya. Kasi sipahin niya pala yung tao. Yung hard target yata. Hard target mo. Yung mulit yung buhok. Oo. Ako ulit na slow mo pa, ginanon niya yung coat niya. Kala mo may barrel. Yung pala parang nakakatawa nga. Deadly weapon pala yung legs niya. Sinipa niya yung ang kulit. Ang kulit nga ni Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van. Do not ever challenge me. I will hit you. Ba't ganun siya? Kasi Belgian nga pala siya. Belgian siya ang haba ng pangalan nun ni Van Damme. Jean-Claude Van Varenberg ba yun? Basta ang haba Mahaba pa kay Rizal. Puta, hanapin ko nga. Ayoko nang naghuhula. Siya lang yung girl na Belgian accent Oo nga, di ba kasi yung street fighter. Ito. Jean-Claude. Mahaba pangalan nito Jean-Claude. Ito. Jean-Claude Camille François Van Varenberg po. Haba. Ang haba. Balik nga tayo sa usapang piracy. Dati kasi naalala mo dati nung sa VHS pa. Di ba sa memory natin nung bata pa tayo, HD siya. Pero pag nakita mo siya ulit, puta, pala siya? Parang may pagka-blurred talaga yung niya, yung picture niya. Kaya nga napapaisip ako kung paano nire-remaster yun ng maayos Siguro digital na. Yun nga. Through compute. Mystery pa rin sa akin yan. Kung paano. Alam mo sad news ngayon kasi
tumigil na yung yung ABS-CBN na mag-restore ng mga old movies. Ano bang reason talaga? Di ko alam. Dahil sinutdown sila yun. Oo, parang ganun. Hindi, yung napapaisip lang ako kasi dati, lalo na kapag pirata, di ba? Minsan nare-restore nila yun ng tapos maganda. HD. Tapos HD. O yung hindi mo akalaing mare-restore Kaya pa. ma-appreciate mo yung mga old movies noon paano nila nare-remaster yun? Di ba? Galing Tsaka nakakatawa sa old movies, nakita mo yung dating itsura ng Pilipinas. Yun nga. Tsaka rin, kahit pa paano ako na-appreciate ko yung yung sa mga old films na mayroong mga yung may change ng reel sa ibabaw, sa itaas, yung may roll. Yung may mga scratch pa. Yun yung scratch, may texture talaga. Na-appreciate ko rin Pero ang bawi nila dati doon, yung audio talaga. Yung audio. Kasi alam nila nung time na yun, mahirapan pa sila sa lens sa visuals. Yung editing siguro nun, sobrang dugo, Oo, kasi film yun Film yun Tatahitayin mo yun Literally, stitch mo Oo. Tanginang yan. Kahit ako mawalan ako ng doon, ng pasensya doon. Oo, kaya saludo sa mga dating editor ng mga old movies. Buti na lang meron na tayong Final Cut Pro. May ano ba yung ginagamit ngayon sa editing sa cellphone? Meron ganun yung mga tawag dito. KineMaster ba yun? KineMaster. Oo. Ginagamit ng mga magnanakaw ng content. Yun yung bagong piracy ngayon Yung KineMaster. KineMaster. Ilalagay nila yung mukha nila dun sa gilid habang nagpe-play yung video. Tapos, guys, panoorin natin to. Tapos, kunyari, nagre-react sila. Yun ang piracy ngayon. Idiot. Magnanakaw ng content. Tsaka ano pa bang eto nga yung sa pala, sa mga pirated na DVD, balikan nga natin. Hindi kasi sa pirated na DVD, may appeal siya kahit paano kasi alam mong nag-effort yung mga nag-pirate nun. Meron silang Dugot pawis, illegal nga lang. Oo. Tsaka tangina eto nga dati kasi natatangahan din ako sa mga nagka-camcord. Sa sinihan, dati. Sa tagal mo pagsisine, may na-encounter ka bang ganun? Wala, ang kagaling. Wala Hindi, palihim yun, syempre, tsaka madilim Pero, siguro sa showing, Sa first day of showing nung pwede. Movie, no? Kasi minsan nahabol nila yung, yung schedule nun Parang, may early leak, ganun. Pasikat kami, Ganun. Tingnan mo, ang galing namin, Pero dati kapag nakakabili kami ng piratang mga movie dati, nakakainis in-expect ko kahit paano HD naman. Kaya na maririnig mo yung sound muffle, yung ganun lang. Ayaw mo nun, para ka na rin nasa sinihan. Buwisit nga yung may tatayo, tapos may dadaan. Tapos yung yung alam mo yung HD tuloy. Yung quality niya parang 240p lang. Yun na yung HD nung time na yun. Ang pangit. Parang video cam lang sa Windows 98. Parang ganun nga. Tapos di ba nagkaroon na ng mga pirated tawag dito, pirated copy ng films sa YouTube. Tapos walang nagka-crackdown dati doon Kaya nakakapanood ka doon ng mga full movies. Kahit ngayon meron pero biglang madi-delete. Kasi iba yung dialogue minsan, iba yung sub. Minsan siya, clickbait pala. May pupuntahan ka pa palang link. May pupuntahan ka pang link. Gago nga. Tarantado. Alam mo saan ako natatawa? Yung mga namimirata ng mga flip-top videos dati. Tapos nasa DVD. Nakikita ko yun sa Divisoria dati, ang daming ganun Walang kwenta, gagi. So ako parang, hanapin nyo lang sa YouTube yan. Kaya nga malupit pa may bumibili. Di siguro parang nung time na yan, di sila aware sa wifi. Wala silang wifi, gano'n. Walang data, gano'n. May point ka rin doon. Kaya DVD na lang. Pero pwede namang i-computer shop na lang yan Ba't kagagastos ka pa tapos? Tsaka yung mga battle naman, di naman umaabot ng 2 oras yun Kaya nga doon nga natatawa, mga 10-minute, 15-minute video lang yun Tapos pinipirata pa ang puta. Kaya nga di ba nagagalit dati may-ari ng flip-top si Enigma? Na wag piratahin. Suportahan. Pero ngayon lahat naman na may data, may wifi na sa bahay. Yun nga Kaya namatay na rin yung market dun may mga panakanak pero hindi na siya ganun ka-hype. Ay, may nakita pala ako parang nung pandemic yata to. 2021 ganun. May nadaanan ako sa isang iskinita Talagang naka-loudspeaker pa Nagbebenta sila ng movie, yung digital copy na, 15 pesos isa. Ang kulit, gagi.
Space Jam. Yung naka-USB ka na. Naka-USB na. Ganon, binibenta nila yung tinorrent lang na copy, yung puta. Meron nga online nagbebenta ng ng hard disk. Oo. Tapos puro games. Oo, ganon. Yung 8-in-1 ba yun? Kahit dati sa PS1, maraming pirata na, na talaga? Na games. Oo, mga 8-in-1. Meron ganun. Yung mga emulator. Yung nagdadalo lang sila ng emulator. Tapos save nila dun sa alam mo, ito na lang, to end this discussion sa piracy. Meron ako narinig na argument dati. Ang sabi nila, ang piracy daw, valid siya kapag gusto mo lang mag-try ng isang item or isang material, halimbawa, copyrighted material. You want to try it out. Nagustuhan ko to. Bibili ako ng original version naman. Ganon. Parang trial siya, ganon. Pero marami pa rin mga gatekeeper. Sabihin, hindi, nagnanakaw ka pa rin. You're a criminal. Ganon pa rin yung, divisive siya na topic Pero ako nagagets ko yung both sides Parang, nga. Yun yung gray area sa kabilang dako, criminalize kasi siya. Sa kabilang dako naman, ano naman kung gusto lang namin itry yung pirated. In-abuse kasi. Eventually naman, susuportahan namin yung original. Yung mga artists. May iba kasi na inabuso yung hindi ganun talaga. May mga bad apples everywhere. Yun na lang yung sa akin sa piracy. Yeah. Piracy is wild and it's kind of fun. So, it's fun for someone who can't afford something. Kasi minsan putang mamahal din naman. Achievement yun. Yun nga. Yung mga ano rin yan, mga unsung heroes. Yung mga pirates. Long live the pirates. Yar. Ay nako. Okay, next. Meron pala akong gusto i-bring up sa'yo. Alam mo, meron na tayong insurgents ng ganito mga asshole online. Mga online creeps. Hindi kasi ganito. Meron kasi nakikita mga post na halimbawa, mayroong isang babae na maganda, halimbawa. Nakapila sila sa LRT. Ganyan. Tapos may isang creep, pasimpleng pipicturean yung babae. Na hindi, without her consent, syempre. Pinicturean niya yung babae without her consent. Ipopost niya online, guys, pakihanap naman, tulungan niyo naman ako mahanap ko sino tong girl na to. Talagang gandang-ganda ako sa kanya. I want to meet her so bad. Tangina mo. Ang loser, gagi. Ba't di ka na lang nagpakilala? Wala siyang bayag Hindi niya kaya Pero ang loser nung energy na yun. Tsaka yung kawawa yung pinicture niya, mamaya nag-trending, di ba? Yun nga. Gusto lang ng tao ng privacy. Parang na-invade na yung privacy niya. Yun din, tsaka yun nga, walang consent. Lalo na ngayon, ang dali na lang maghanap ng tao online. Oo nga May isang website ang ilagay mo lang daw doon yung kahit anong picture. Malalaman na doon yung yung details mo. Hanggang sa mga sa mga social security number mo, ganyan. Pati cellphone number mo. Oo, ganun. Yan, nakakatakot. May mga ganung website kaya nga beware putting your information out there. Mga clips na walang magawa sa buhay. Gusto lang din nun minsan mag-trending The usual. Para ma-Jessica Soho. Kadiri, no? Pag ginawa nila ng storya yan, hindi kasi ang loser talaga Bakit mo gagawin yun, di ba? Kung gusto mo talaga yung tao, lapitan mo, di ba? Grow Invasion some balls. of privacy yun Hindi lang yun, tsaka dangerous din yun Paano kung mayroong mga internet sleuths? Mga detectives. Tsaka lalo na, rampant tayong deepfake. Yun din. Pero tangina, kahit kailan di ko naisip gawin yun. Puta, kahit gaano pa ako ka-hopeless, di ko gagawin yan. Yung mga tao ngayon, pansin ko kasi uhaw sa validation May mangyari lang na papost agad online. Yun. Mga feeling celebrity. Hindi, pero yung sinasabi ko kasi yung storya sa'yo, parang act of desperation siya parang, guys, pakilocate naman to, putang ina. Nga, tsaka bakit mo inutusan yung mga tao? Sino ka ba? Diba? Inanto, may... Parang parang utang na loob mo pa Kalapit mo na, ba't di mo pa pangalan mo Ganda mo kasi. Hindi, tsaka gagi pag nalaman nyo nung babaeng pinapost niya, tingin ba niya nitong creep na to, magugustuhan siya nun? Kaya nga, diba? Parang sinira mo lang talaga yung privacy ng tao. Tsaka sinira mo rin yung buhay mo. Tsaka alam mo yung personal space. Hindi. Diba? Alam mo yung konsepto ng personal space, hindi ka pwede basta mag-picture na lang ng tao. Hindi, akala ko dati, ang alam ko pwede naman as long as for your protection. Bawa, hinaharas ka, bibidyoan mo siya. Yun, pwede yun. Pero yung nananahimik na tao, tapos pipicturean mo bigla. Yun nga tapos popost mo online. Putang. Hindi, siguro you have to be really interesting para picturean ng kahit sino.
Diba? Hindi, creep nun. Pero creepy pa rin. Creepy nun. Let's switch the roles. Paano kung babae gumawa nun? Di ba mas, ang isipin, cute. Same, creep pa din. Putang ina sa akin. Creep, pero less creep, di ba? May nakita akong ganyang issue na nangyari sa na Jessica Soho sila. Kasi yung lalaki, mukhang Korean actor, ganun. Sa kala niya, yun mismo yung Korean actor na nakasabay niya sa bus. Sinanap siya ng Jessica Soho. Oh gosh. Putang ina, sabi ko. Tangina, ano to Mali yun eh. Mali yun. Diba? Hindi, tsaka mabibigla yun eh kung sino man yun. Tapos yung lalaki, engaged na pala. Putang diba? Tangina. Tangina, nakakahiya, gago. Diba? Puta, nakakahiya doon sa babae. Sana tinanong mo na. Di, tsaka ang desperado nun eh. Tsaka bakit nyo inere yun? Di ba parang ang embarrassing nun? Kasi cute daw, di ba? Alam mo naman, Jessica Soho, kahit basura eh. Puta, hinahype eh. KMJS na yan. Nakakatawa nga yun yung show na yun dati. Dati pa, nung trip ko pang panoorin, dati pa. I have to emphasize. I have to punch it in. Dati pa. Dahil kasi ang sagwa talaga ng show na yun. Dahil kasi ang ginagawa nila, di ba? Limbawa, mahirap na tao, let's say, lower class na tao. Tapos tisay o kaya tisoy. Oo nga eh. Parang, all of a sudden, trending na eh. Oo, parang. Ang ganda niya bilang isang pulubi. Hanapin natin siya, guys. Di ba parang ang pangit lang. Exploitative na. Yun nga eh, parang, so pinansin nyo kasi may itsura. Ganun. Tangin ang mga Pilipino. lecheng beauty standards eh. Philippine normies. Siya eh, para siyang kahit mukhang basahan, as long as may blue eyes siya, tsaka blonde hair. Meron. Trending ka na. Kasi kahit pulubi ka, maganda ka. Di ba ang baho parang walang dignidad yung tao. Ang baduy, sobrang baduy. Parang buti na lang maganda ka. Kasi kung di ka maganda, hindi ka trending. Wala kami paki sa'yo. Ganun lang yun eh. Dude, bring back bullying. Tanga, bakit? Bring back bullying kapag ganito mga situation. Paano? Puta, nakakatakot yung sinabi mo. I'm not saying na lahat bulihin yung mga inosente. Bulihin natin yung walang kakwenta-kwentang mga entities. Gaya na? Hindi, bully them to submission. Okay. 'Di ba? Hindi kasi madami naman ganito sa online eh. Particularly yung mga Pinoy, lalakas mang bully. sa comment section, 'di ba? Then what I'm trying to say is iparating lang natin na ang pangit ng ginagawa nila. Pwede namang siya. Pwede naman siyang, hindi naman bullying. Grabe naman yung bullying. Hindi, bullying. Mabigat yung word. Pagtulungan. Tawag doon? Mob mentality. Hindi, mali na yun. Mali na yung sinasabi ko na yun. Mas mabigat yung sinabi ko. Mas mabigat na yun, mob mentality. Hindi, I mean, kumbaga, bully them to submission na para tigilan nila yung ganyang shit na katoxic na lang. Sample. Yun nga, halimbawa, kagaya na itong mga show ng Jessica Soho. Okay, understood. I-bombard ninyo na ang pangit ng ginagawa ninyo, submit. Hindi kasi diba, sino bang masusunod din? Consumer din. Diba? Actually, maraming content creator yung nakabuli-buli. Kung yan yung konsepto mo Hindi, ayoko yung binubuli yung inosente. Hindi naman ganun. Huwag yung kalaban. Yung walang okay, kalaban. Ito na lang. Siguro kahit paano passable na to sa'yo. Sige. Siguro, if we bully the bully. Diba? Mag-work yun. Taste of their own medicine. Give them the taste of their own medicine. Yes. Bully the bully. Make them feel unwanted because of what they did to you. Ganun lang. Tsaka meron kasi akong meron akong kumbaga nakitang technique dati sa alam mo yung show na True Detective, di ba? Sa True Detective season 2 yun eh. Basically yung anak niya binuli. Talagang tinarantado. Sinira yung sapatos na bagong bilhin. Sinira yung sapatos na bagong bilhin ng tatay niya para sa kanya. Tapos, inalam ng tatay, sino yung bully mo? Sabihin mo. Tapos sinabi niya. And then, nangyari, yung tatay, pinuntahan yung bata tsaka yung parents dun sa bahay mismo ng bully. Sa bahay mismo ng bully, ang nangyari, ginulpi niya yung tatay dun sa harapan ng bata. Ay, okay, Colin Farrell. Di ba yung si Colin Farrell? Tapos, trineten din niya yung bata. Which is mali. Mali. Bata yon, pero bully yon. Pero, ang point kasi dun sa
kumbaga ginulpi yung tatay ng bully sa harap mismo ng bully, is that this is what you did, okay? This is what you should be dealing with for the rest of your life. You're Kasi 12 years old. kasi you're still young and you're already evil as fuck. You're 12 years old and you're already evil as fuck. Aspen. Ang gago dun, minura pa niya yung bata 12 years old, my ass. Hindi, pero sa akin kasi Fuck you. Pero sa akin kasi parang you can't solve violence with another violence. Yun nga Pero ang point ko lang, kung kung gusto mo lang iparamdam sa kanila yung pinaramdam nila sa'yo, one time lang. Understood. Yun lang yun. One time retaliation. Kasi sobra Hindi ka pinanganak sa mundong to para lang bulihin ng kung sinong tarantado dyan. Para sirain yung buhay mo. Kasi ang dami nasirang buhay sa pambubuli. May mga nag-suicide. Unfortunately. Sa bagay. Merong lumipat may iba lumipat ng city, sobrang pambubuli. Dude, it comes in all forms Yung sinasabi kong bully, hindi lang physical, may mga mental din. Yes, psychological effects. Ang sinasabi kong bullying, kumbaga, tawag dito, poetic justice. Yun ang gusto kong sabihin. I do not advocate for bullying, pero bully the bully, one time, that's enough. Ganun lang. Balian niya ng tuhod para di makalakad. Meron pa nga ako nabasang kwento dati. Sa YouTube comments lang to Yun nga, basically, matinding bullying. Ang ginawa nung tatay, stoic kasi yung tatay niya. Kinonfront niya yung nanay ng bully. Kumbaga, hinarang niya yung kotse niya dun sa harapan ng sasakyan ng nanay ng bully. Tapos kinausap niya ng matindihan. Kahit nagsisigawan na sila. Pero after nung time na yon, okay na, hindi na siya binuli ng bata. Minsan madadaan naman sa... Yun yung maayos na pero yung pisikalan, yung controversial na yun. Gugulpihin mo din. Kasi, extreme na kasi yun. Extreme na kasi yun. Yung sa show na yun Pero kung bubulihin mo verbally, pwede pa. Pero minsan kasi... pahiyain mo. Pero minsan kasi may mga problema na minsan violence ang sagot. Gaya na lang nangyari kay sige. Sino ba itong UFC champion dati, heavyweight champion? Cain Velasquez. Yung, we talked about this before. Actually, justifiable yung ginawa niya, pero crime sa crime Yun nga abot talaga, pag umabot na sa crime, iba ng usapan yun Pero, I can't blame him. Makikita naman yung reason kung ba't mo ginawa kahit yun. Kahit sinong tatay gagawin yan. Ito na lang ako hindi ako naiiyang sabihin to. Dati na-bully rin ako, pero hindi pero hindi naman yung sobrang bully na yung fina-flash yung ulo ko sa toilet. Grabe yan. Hindi naman ganoon. Ang weird nga kasi yung bully ko nung time na yun. Tropa ko rin actually. Ang kulit gag. Na mga saran lang. Nananakit din siya Hindi lang naman ako. Sinusuntok. Dati kasi nung high school, usong-uso yung nanununtok sa braso Ako nga umabot ng college. Hindi kasi siya, may topak talaga. Nadadamay ako. Pero siya, naging kaibigan ko pa rin talaga. Parang bully and my friend at the same time. And we're in good terms Meron din akong ganyan dati ng college, first year college. Malaki siyang tao Mukha siyang ipis. Bakit mukhang ipis? Hindi, kasi na siya. Kumbaga, college, matanda na siya Nasa 20-something na siya nun 16 lang ako nun. Okay. Mas malaki siyang tao. Hilig niya akong suntukan talaga sa balikat. Bakit? Ewan ko, trip niya lang. Kasi malambot braso mo. Siguro, chabi-chabi. Masarap buliin. One time pumalag ako sa kanya. Okay. So, parang nag-semi-sparring kami. Napikon. Tapos simula di ko na siya kinausap. Di ko na siya pinansin hanggang graduate kami. Mabuti na yun. Tapos nagkita kami last time. Last year lang yan Sila siya niya tinatawag. Uy, Frank, so, ganun lang yung reply mo. Di na ako kumusta ka na? Fuck you. Okay. I still remember. May mga rin Pero minsan kindness is the best best revenge. Best kind of revenge. Pero that guy, fuck you. Kill them with kindness. Hindi, minsan hindi ako naniniwala sa kill them with kindness. Minsan kasi abusuhin. Hindi, minsan parang wala lang naman sa kanila Anong na-kill mo doon? Diba? Parang wala silang pakialam sa'yo. Minsan tsaka parang binigyan ka na. Kaya ka ito binuli kasi sobrang bait mo Alam ko, di kaya laban may ganun nambabuli kasi alam nila hindi ka papalag. Pero yung mga bully raw kasi ang sabi nila, may problema raw at home. Tingin ko nga baka may problema daw sila. Kaya, hindi pa rin ako magsisimpatay sa'yo. Ba't mo nilalabas sa ibang tao yung problema mo, diba? You're a piece of shit.
Favorite ko ng term yun. Oo nga, napapansin ko na eh. Shit. You're a whore. You're awful. The unsufferable piece of shit. You're insufferable. Hindi, pero yun nga, to deal with bully them with bulliness. Bully them with being a bully. Invalid doon yung joke. Hindi ako I don't want to incite violence. Be a bully to the bully. Ganun na lang. O kaya maging verbal ka na nga lang sa pambubully mo. Mas masakit yun eh. May psychological torment. Mas witty na response, no? Try mo mambully ng comedian. Gago nga eh. Kasi minsan diba sa mga comedians din, online. Ay hindi online. Actually dun mismo sa crowd. Binubully rin sila na mga heckler. Nasa-shatter yung ego nila eh. Depende. Hindi ba lang ako si Bill Burr yung hinekel mo? Roaster naman kasi si Bill Burr. Roaster si Bill Burr. Ay nako. Nakakatakot siya kausap. Tingin ko nga pag nakaharap ko yun, mapapahiya ako eh. Parang kahit anong sabihin mo, iro-roast ka niya. Parang isang maling salita mo lang, tapos yun na yung buong pag-uusapan niya, tapos ikaw hiyang-hiya ka na sa sarili. Yun nga yung ayoko mangyari sa akin eh, kapag tingin ko kakayanin ko siya with in a debate. Tapos parang I was handed the heaviest hand on my face. It's like the hand of God. I got my ass handed over to me. Ang saklap nun, gagi. Tapos recorded pa. Makikiusap ka, wag na lang i-upload eh. Wag na lang. Nakipag-debate ka na ba dati? As in debate? Hindi. Sa school? Hindi. Hindi yung mga debate. Yung mga lang siguro. Mga sa inuman, kwentuhan. Tamang debate lang. Alam mo, okay din yun. Sa office. Kapag nakainom ka daw, tapos malilet loose ka kasi eh. Hindi, tsaka may mga lalabas na words na hindi mo akalain lumabas sa bibig mo. Hindi lang siya brain yung mga kinikim-kim mo. Kinikim-kim. Maglo-loosen up ka bigla eh. Sa office, debate. Horrific. Horrific pag nangyari sa akin yun. Siguro hindi na ako lalabas ng bahay. Pag napahiya ako sa debate. Ako kapala lang ng mukha. Hindi kasi, kayo magiging laughing stock ka nun eh. Saglit, alam mo, ang attention span ng tao ngayon, sobrang ikli na lang eh. Oo nga, pero kahit paano maaalala rin nila yun eh. Okay lang yun. Kumbaga, core memory ka nila. Kumbaga, part lang din ng buhay. Napapahiya ka. Nasa yun na lang paano mo i-handle. Actually, kahit naman dito sa ginagawa natin, napapahiya rin ako naman. May nasabi ako mali. Shit. Di ko na... Pag pinapanood ko yung episode natin, parang mali yung grammar ko nun. Tangin mo talaga, Frank. Hindi, pag grammar naman, kalaban mo lang dyan, mga grammar Nazi. May mga tao talaga ganun eh. Pag namali ka lang ng sabi, bigla i-correct ka on the spot. Sa harapan ng ibang tao, nakakainis yung mga ganun eh. Pero pag tumatanda ka na, parang baliwala na lang sa yung mga ganong tao. Ito na lang eh. Naintindihan mo ba yung sinabi niya? Okay, wrong grammar, English Carabao, sige. Pero naintindihan mo yung sinabi niya, di ba? Nagets mo yung message. Enough na yun. Di ba? Kahit naman ako, hindi naman ako perfect Tsaka hindi naman sukatan ng intelligence kung fluent ka sa English. Hindi kinatalino yung pagiging magaling mo sa grammar. Nasa mo pa rin yan, articulation. Nasa delivery mo pa rin yan. Nasa punchline, sa wordplay mo. Sa mga bars mo. Horrific. Speaking of horrific, recently lang, nagwawalis ako sa labas ng bahay. Tapos nagulat na lang ako, may nakita ako Durex. What the fuck? Durex? Condom? Yung pakete. Anong ginagawa nito dito? Tapos di ko napansin kaagad sa katabi ng Durex na pakete, may used condom. Sa kapitbahay mo yun. Yun nga eh. Tinapon. Hindi kasi nakakagago eh. Bakit nandito to? Baka doon nila tinapon. Dapat di ba pag inatapon mo yung condom mo, talagang selyado yan. Kasi yun eh. Eyesore yan eh. Gagi, sabi ko, okay, this is disgusting. Gusto kong masuka, pero winalis ko pa rin eh. Alam mo yung, kahit winawalis mo lang siya, hindi mo naman siya directly hinawakan. I mean, ba't mo naman gagawin yun? Buta diring-diri ka eh. Parang ang nag-ano ng tae, nagwawalis. Equal kasi sa tae. Yun nga eh. Tapos naisip mo, pinasukan na yan ng ng edits ng iba.
Tapos, pumasok sa ano. Pero di ko naman tinignan kung may sperm pa doon. Tingin ko yun, may nagkalat lang talaga tapos accidentally napunta sa lugar namin. Gago ka diri. Para mas matotolerate ko pa yung diaper na tinapon lang sa kung saan eh. Kaya sarap siguro mag-interview ng mga basurero. Tapos ano yung pinaka-weirdong nakita nila? Oo nga eh. Ano yung pinaka-bizarre na nakita nyo sa basurahan? Interesting siguro yung usapan na yun. Interesting conversation yun sa mga basurero. Minsan masarap kausap yung mga ganun eh. Yung mga nagtatrabaho sa ganun, sa construction. Kahit yung mga yung mga pest control. Ang alam ko lang kapag sa mga basurero, hindi ko lang alam dito. Minsan may nakukuha daw silang mga body parts ng tao. Yikes. Minsan patay na hayop, tinapon lang. Ay, normal na yung patay na hayop pero body parts mo. Talaga kasi 'di ba minsan may mga chop-chop people. Creepy, tapos kung saan tinatapon yung parts. Halimbawa, sa probinsyan to, may ulo. Sa probinsya na kabila, may torso. Minsan ganun eh. Para hindi makilala. Pero yung use condom talaga. Sino ka man, hayop ka. Napakababoy. Wala bang trash can dun sa motel? O sa bahay mo wala kang basurahan. Tsaka pa pala, delikado rin kasi yung trabaho ng mga basurero kasi minsan may nahawakan sila bubog. Tapos siyempre wala silang gloves. Walang hazmat suit, 'di ba? Delix din eh. Ito yung mali sa bansa na to, sana may mga benefits sa mga ganong tao na nagtatrabaho sa ganun eh. Lalo sa coal mine, alam ko sa mga mines, alam ko may talaga, may proper gear. Alam mo ba yung dito wala eh. Ay, nako. Hard hat lang. That's for another discussion. Hindi kasi kailan ko ba nalaman to? About 2 to 3 years ago na ata by now. Yung kasing cobalt mining sa Congo. Ayun. Hindi kasi very dangerous kasi yung buhay ng mga miners doon. Yung mga Congolese o yung mga Africans. Kasi kailangan daw pala may protective gear ka kapag nagmamine ka ng cobalt. Kasi chemical yan eh. Tsaka yung cobalt kasi yung ginagamit natin sa cellphone. Sa cellphone, sa laptops natin, ganyan. Anything na rechargeable, cobalt. Tapos wala silang protection. Ang malupit pa nun, hindi nagtatrabaho sila na parang kalabaw talaga 24/7. Makapag-mine lang. And then hindi sila binabayaran ng tama. Bibilin ng mura sa kanila. Akala natin slavery ended, it did not. Hindi. Mas lumala lang. It's getting worse. Sorry, I did not mean to laugh. Pero minsan natatawa ako sa evil. Kahit naman yung mga magsasaka dito, ganun din nararanasan. Ito nga, kahit sa Netherlands last time, about a year ago or so, nabalitaan ko rin yung government that keep on fucking with the farmers. Di ba? Bakit? Sila di ba parang yan yung backbone ng bansa eh. Yun nga yung farmland. Magsasaka. Sila nagpo-provide ng pagkain sa mga bayan eh. Parang nakakagago Napaka-awful talaga. Awful. Yan yung mga dapat bulihin, yung mga nag-a-abuse sa ganyan. Ayun, Yun, tangina nila. Tanggalan ng yaman. Yun yung karapat-dapat ibuli. Yung mga leche. Yun lang naman yung sa akin. Ikaw naman, Frank. What do you want to bring up today? Ganda ng usapan natin. Sakto, Mayo 1. May 1 nga pala, May 1, di ba? Nga pala, Nice. Sige, Frank, ikaw naman. I'll give you the spot. Anong pinaka-awful public place na napuntahan mo sa tanang buhay mo? Marami. That came out of nowhere. Sabi mo, open ako ng topic. Hindi, siguro, ano ba to? Siya public restroom. Tapos, para siyang abandonado. Tapos, makikita mo dun sa inidoro, may mga nakasalaksak lang na stick. Tapos, ang dumi-dumi. Parang hindi siya CR, pero pwede ka daw mag-CR dun. Tapos, makikita mo, malupit pa dito, puta, may ihi dun sa gilid eh. Dun sa may tiles, hindi dun sa mismong inidoro. Sabi ko, puta, this is the worst public restroom in the Philippines. Hindi ko gets kung bakit ganito yung nag-exist. Ako kapag December sa Divisoria. Tang ina. Bakit? Doon masisira yung faith mo sa humanity.
Bakit? Sobrang sikip, sobrang siksikan. May nahimatay na ba dun? Dumating ako sa point na nakatingala na ako sa langit kasi wala na akong hangin. Ay shit, oo. Oo, kasi talagang sardinas kayo pag December dun. So para siyang hell on earth. Hell on earth. Makalabas ka lang pag nasa kaya na pa LRT. Gago ganun. Oo, grabe dun. Ewan ko lang ngayon tagal ko nang di nakakapunta rin Pero nung mga time na dumadaan ako dun, ayoko talaga pag December. Oo. Sobrang siksikan. Grabe. Divisoria pala yung worst. Divisoria, yes. Oo. Sa akin kasi lang specifically yung restroom talaga. Tapos ilang beses ako na-snatchan doon. Mga 4. Putang ina. Kaya yung bag ko doon lagi kong nilalagay sa kaya nagkakaroon ng pangit at tingin sa sa parte ng Manila. Oo. Dahil dun. Actually, sa totoo lang, pinakapangit na city na puntahan ko, Manila. Okay. Hoy, yari ka. Pag narinigin ng mga Manileño. Totoo naman galit sila. Personal experience sa bagay, oo. Valid naman yun. Pero yun nga, may mga mababattered. May mga basura, sa tabi-tabi lang tinatapon. May mga abusadong trike driver. O kapag dayo ka, di ba? Hindi ka nila palalampasin So pag alam na taga-ibang lugar ka, talagang aangasan ka nila. Pero pinaka-awful talaga, Divisoria. Lalo na pag December. Ewan ko bakit nagra-rush silang mamili doon. Oo nga, para siyang Black Friday. Oo. Ay, Black Friday, sorry. Tama ba yung sa US, ano ba yun? Black something? Black Friday. Black Friday nga ba yun? Yung 70% lahat ng Ayun, gago, makikita mo parang mga hyena yung mga tao Naalala ko nung nakikipagsiksikan ako. Gusto ko na kasi makalabas ng Divisoria. Oo. Tao dito. Doon ako naubusan ng hangin, tingala ako Alam mo yung eksena ni Jon Snow nung yung yung Battle of the Bastards. Oo. Nakatingala na siya. Ganun yung pakiramdam. Kumbaga grasping for air. Suffocating talaga. Suffocating. Takay ng lugar to. Ba't ganito mga tao? Ba't kaya ganun Pupunta ka na lang sa isang bagay para mag-relax pero hindi ka na-relax. Oo. Na-stress ka pa. Na-stress ka pa. Buwisit ang puta. Ito pa yung pangit kapag after mong ma-stress sa pinuntahan mo, as a result, magi-stress eating ka. Oo nga Diba? Sa trabaho, pag napapa-stress eating din ako dati, tangin ang pangit sa pakiramdam. Para ka may mantika sa katawan mo. Pero ngayon, sa akin, pag na-stress ako, hindi na ako yung hindi ko na-appreciate yung pagkain. Bakit? Ganun. Parang, hindi stress eating yung ko. Pag na-stress na, parang gusto ko lang maglakad-lakad muna, magpahangin, gano'n. Oo. Mag-drawing. Pero hindi na ako nagre-retard sa pagkain. Hindi, pangit sa pakiramdam talaga nun. Yung nag-stress eating ka. Kasi bumabawi ka na lang dun sa pagkain. Yung part ata ng pagtanda yun, yung parang pag nagutom ka, kain ka, pag pakiramdam mong busog ka na kumain. Gano'n. Gano'n na yung mindset ko sa pagkain. Okay. Dati ba nung high school ka ganyan or grades, elementary, na-appreciate mo yung cafeteria food? Sa school? Oo. Hindi. Mas gusto ko sa labas. Ako rin. Kasi una sa lahat, hindi masarap. Ang mahal pa. Oo. Ganyan din sa amin puta. Hindi kasi ang madalas na ihain, tuna sandwich, egg sandwich. Yung tuna sandwich na kalahati ng kutsara at pinahid sa tinapay. Oo. Okay na yan. Oo. Kasi mass distribution Oo. Tapos, syempre may lugaw, porridge. Wow, social. Porridge. Yung pala English nun. Porridge. Seryoso ka ba? Ngayon mo lang nalaman? Alam ko, arroz caldo. Boom. Spanish naman yun Spanish pala. Hindi, porridge yung tawag sa lugaw. Porridge. Sa lugaw. Okay. Porridge. Tapos yung zesto na pagkamahal-mahal din nung time na yun. Nasa 12 pesos. Puta. Kasi dapat lang yun nung time na yun, nasa 7. Pero binibenta sa amin ng 12, ganun. Sabi ko, tangin lang yan. Kaya ang nangyayari, ang binibili lang namin nun pag recess, lang yung biscuit na Ribisco. Yung may chocolate filling. Kami naman elementary, parsado ako bumili sa ng porridge. Kasi nilalagay na dun sa school, sa room nyo. Ganun. Tapos magbabayad ka ng piso. Piso pa nun Piso para sa soup. Soup daw yung tawag. Soup nga naman yun. Tapos ang sama ng, basta nagtaya ako dun Na-expect mo piso lang Tapos nalala ko nung college, meron kaming cafeteria dun Cafeteria.
Bago lang ako nun. Tinry ko kumain dun. Una, ang sungit ng servidora. Pangalawa, hindi masarap yung pagkain. Pangatlo, ang mahal. Hindi niluto with love. Buti. Kaya ang ginagawa ko, pupunta ako sa bayan, sa Marikina. Doon ako kakain. Bukod sa mura, masarap. Yung sa sa cafeteria naman namin, putang liliit na mga silya. Ang laki ko kasi. Nakakainis parang kahit mga high schoolers, yung inuupuan namin doon, puta pang kinder. Ang liliit kasi ng silya, gagi. Tapos ang baba ng table. Buwisit hindi nila in-improve. Tapos, nung graduate na kami, nag-improve lahat nung sa facilities. Pinaalis lang kayo. Yan ako bad trip tuwing may gagraduate, lalo tas kami na yung graduate nung high school, biglang may upgrade. Biglang matindi-tinding upgrade sa school. Gagay. Baka di namin inabutan yan. Ma'am, pakyo. Nakakainis ang puta. Buwisit tapos ano ba yun? Yun nga yung, doon lang kami nagsusurvive nung 4th year high school na kami nun. Ano lang yung reviews ko lang nga. Tapos ano lang. Hindi kayo pwede bumili sa labas? Hindi lang kami lunch pass may lunch pass pa? Ganun? Oo, sa amin. Tapos kaya rin kami nagtitipid nun para makapag-computer pa kami. Ganon. Di bali magutom. Internet lang. Talagang survival Kaya ang papayat namin nun nung high school, mga butot balat kami ang puta. Release ko po. May vision na rin kasi kami nung time na yun. Yung computer talaga Tapos bumabawi kami pag uwi na. Doon ka nakakain. Magwa 1, 2, 3 kami ng mga tuhog. Kasi nakakainis yung mga nila doon, ang mamahal ng benta nila. Kaya yung sa cafeteria ng school, di talaga. At saka para siyang para siyang presyong hindi pang middle class or lower class. Ganun. Kaya nakakainis. Parang wala kang choice. Kasi doon ka nag-aaral. tapos pa, yung pag nagsaserve sila ng lunch, bang mahal naman ang putya. Kaya parang, lalo na ngayon siguro kung balikan ko yung school namin dati. Tangina siguro nasa 100 na yung lunch mo dun. Ang 100 nung bata ka pa, parang 1,000 yan sa'yo. Yun nga yung bagong 1,000 daw yung 100. Yun yung bagong 10,000 pesos, 1,000. Grabe. Ay nako, it's gonna get worse, Frank. We gotta get rich soon. Kailangan natin gumawa ng illegal. Mag-ano na ako. Illegal lang po. Papasukin ko na yung mundo ng porn. Joke lang. Naniniwala ka ba sa mga ganong job posting? Kailangan daw ng porn star sa Japan. Hindi. Parang bullshit Kasi parang too good to be true. Depende. Parang kasing, too good to be true Nagkakakulangan ng porn star sa Japan. Talaga? Paano kung walang available job, yun lang? Kakagatin mo? Depende sa bayad. O baka naman papatulan mo, pero kailangan may maskara ka. If the price is right. Kahit walang maskara, man. Baka ahon lang sa hirap. Si Jackie Chan, ang sabi, nagsimula daw siya sa porn Talaga? Si Jackie Chan. Hindi ba si... Sino? Sino? Stallone? Hindi ko alam kay Sly. Hindi ko alam. Hindi kami close Alam mo Sylvester Stallone? Naging yan Tawag pa nga sa kanya, The Italian... Stallion. Kasi ang laki ng niya. Si Toto yung mola ng Italy. ng America. He's American. American ba siya? Pero of Italian descent. Okay. Kaya pala, Stallion. Talang awkward, Sama ko. Okay na. Ang asshole mo, Frank. You're a douchebag. Joke lang. Ay nako, yoko na sa Earth. Kung bibigyan ka ng pagkakataon tumira sa space, kakagatin mo. Hindi. Bakit? Malungkot, no? Tatakot ako dun. Minsan parang fed up na rin ako sa mga current events. Ito pa pala, Bago tayo mag-jump sa space talk natin. Okay. Ito muna, hindi ko maiwasang mag-absorb ng maraming negative news. Kasi kahit hindi ko siya hinahanap, nababalitaan ko na lang. Minsan kasi lumalabas sa newsfeed mo. Yun nga tapos, shit, I wish I could have done something. Parang ganun. I should get off the internet. Pero ang easy solution naman dun is try to stay away from it as much as you can. Hindi, kumbaga halimbawa may nakita kang something na alam mong rage bait, alam mong magpapagalit sa'yo.
Oo. Take a deep breath. Close. Wala namang effect sa akin to eh. Scroll up. Sabagay. Ganon. Yun na, para hindi ka na yung mag-i-engage ka pa sa comment section. Tama na. Oo nga. Hindi kasi siguro mas lalo lang ako naging aware ngayon. Mas lalo lang ako nag-care for some reason. Baka ganun pag tumatanda. Mas lalo ka nag-care. Kasi carefree tayo nung younger pa tayo. Too much negativity sa earth. Hindi mo kayang i-absorb lahat yan. You should not. Kasi you should not absorb that. Try to have fun at least. You know, outside of outside of the internet, of course. Totoo yung sinasabi nila na minsan mag-diet ka sa internet. Mag-detoxify ka nga. Like what we would always say. Ayun nga, so ito naman kasi yun nga, dahil parang nakaka-fed up na rin yung nangyayari. Fed up na sa earth. Fed up na ako sa earth, ganyan. Tangina napaka pessimistic na nun. And yun nga, kaya naisip ko, what if meron tayong colony sa space? And then there is peace, pero sobrang peaceful na parang it would drive you insane. Diba? Unang-una kasi yun yung problem dun. Unang-una kasi earth yung natural habitat natin eh. Baka maraming magbabago sa katawan mo physically. Yes, Neil deGrasse Tyson. Si Frank deGrasse Tyson. Tsaka feeling mo, mamaya umikli yung lifespan mo doon. Parang ganun. Ay, oo nga. Nakakatakot eh. Kasi, tsaka too much cosmic horror. Parang ganun. Biglang naisip ko what if may monster doon? Nakakatakot eh. Parang, ayan yung di mo pa alam kung ano yung buhay doon eh. Yun nga, kasi, iba kasi yung oxygen doon, syempre. May limit eh. Gravity, iba ba din? Hindi, parang gusto ko lang sana ng other avenue. Kumbaga, another view. Parang different. Gusto mo sa Mars? Puro red lang. Hindi, ayoko sa Mars. Tayo na, mababaliw ka doon. Tsaka wala pa naman nahahanap na ano tawag doon? Habitat na kamukha ng Earth. Maraming mga sinasabi, pero imposible yun. Pinaka-close daw yung Mars, pero ayoko doon. Parang hell yun eh. Hindi, tsaka parang hell yung Mars. Mga lang yan, benta lang yan ng mga billionaires. Sabagay, Para tingin ko dyan, mga propaganda na lang nila yan para mag-invest ka sa mga business nila outside. Oo nga. Tsaka syempre, kung titira ka naman sa ibang planet, magastos din talaga siya eh. Tsaka mag-iba yung timeline dun. Tsaka gastos pera talaga yun. Tsaka baka dun ka lang, 30 years, ang pinaka-maximum na, siguro yung maximum na age mo dun, 30 years lang. Ang hirap nun, gagi. Wala mo, pagdating mo sa, di ba, magta-travel daw kayo sa space, gano'n. Pagdating mo dun, 70 years old ka na. Pwede. Wala ka ng kwenta. Doon ka na mamamatay. Narinig mo na ba tong argument na to na kapag nag-jerk off ka daw sa space, yung mo daw, yung semen mo daw, talaga lulutang lang. Baka yun yung magiging alien. Sa pabubuhay dun. Oo nga, bigla, kasi yun pwedeng, di ba, parang hindi lalabas yung mo. Yung modtacles mo. Kasi nga, iba yung dun iba yung force doon Di ba, hindi rin natin masabi. Yung sasabog tits mo pag... Kasi dun siya lalabas itlog mo dun sumabog. Fuck. O kaya naman, pwede. Lumabas siya, pero napunta sa ibang planet. Tapos nagkaroon ng colony. Nagkaroon ng colony. Tapos sinakap yung Earth. Tapos nakilala ka niya. Tanginang yan. I am your son. And I'm here to take you. Parang to our kingdom. parang Omniman yun Kikinang yan. Ayun, tapos kung kung halimbawa meron kang alien half, okay kaya sa'yo yun? Ayoko rin. Bakit? Wala lang, tao ako Hindi, may super abilities ka, half alien ka. May superpowers ka. Halimbawa, in the future, nag-develop sila ng kagaya mo. Pero kalahati, ka? Alien. Alien talaga na... Kalel ka. Kalel! Yung... ka talaga, may Superman abilities ka. Matitripan mo ba yun? Di ko alam Tapos naniniraan ka sa space, di ba? Ang depressing. Lungkot kaya. Then, alam mo, na-realize ko rin, ang depressing nga naman sa space. Kasi dati nilaro ko yung Dead Space 1 and 2. Di ba space horror? Cosmic horror yun. Space horror siya, ganyan.
may sinasabi rin sila cosmic horror daw. Na-realize ko, tanginan, depressing na nga sa space. Tapos dreadful pa kasi hindi mo alam kung ano yung next eh. Tapos, syempre, kayo-kayo lang yung tao dun. Tsaka isipin mo lang the fact na si Superman may alter ego. Oo. Di ba? Ibig sabihin, malungkot talaga maging superhuman. Pero pwede mong patigasin yung ano mo. In an instant. Tapos still. Tsaka hirap nun pag tutuliin ka. Ginagrinder na yun. Parang titanium na Tibay. Oo nga pala, since May na ngayon, naalala ko. Are you gonna vote? Yes. Pag sinipag na lang karapatan ko yun eh. Gagin, ito nga pala, nabalitaan ko. Totoo ba na yung mga recent graduates daw ng high school this year lang alone? Or probably kasama yung mga past, no? Karamihan daw sa mga graduate is either may reading comprehension, walang reading comprehension, mahina daw talaga umintindi, and yung iba sa kanila, hindi daw talaga marunong magbasa. Uy, wala naman nun. Hindi, sabi ko, totoo kaya itong balitan to? Kasi kung totoo yan, nakakagago. Hindi kasi, hindi in-adjust kasi nga yung curriculum sa atin, di ba? Di mo naman kasi basta mababago yun in a snap eh. Sa bagay. Ngayon, parang balak nilang ibalik dun sa dating curriculum na 6 years sa elementary, 4 years sa high school, para diretso college. So parang hindi nag-work yung K-12, ganun? Siguro. They can say that. You can say that. I don't know. Tinan na lang natin. Kasi, pero nakakalungkot kung totoo yan. Yun nga eh. I did not mean to end this this episode with a really downer vibe. Yeah. Na nagkataon lang, parang roller coaster tayo magkwentuhan kasi tangina eh. Yun lang kung ano na nga lumalabas sa bibig ko minsan eh. Hindi madalas. Ayun. So ayun, let's end it at that. Yes. Okay, thanks for listening everybody. We'll be back probably soon. And goodbye.